Siguro akala nyo asinton. Hindi. This is at ngayon nga maglalagay ako ng fertilizer, no? Yan, isang ganyan. And budbod. So yan. Hello everyone! This is Sir Misunaw, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, paborito ko na namang area yung nandito kung saan tayo nagva-vlog kasi today plant care tips tayo ng snake plants, ano, yung ating mga area dito ng variegated snake plants. At ngayon nga maglalagay ako ng fertilizer, no? Ano ba yung ginagamit kong fertilizer dyan? Malalaman nyo na sa ating balik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Kung kahapon napanood nyo yung ating paggawa ng tower, ngayon naman po mapapanood niyo yung pag-maintain natin dito, no? At kanina nagsimula na ako, nagdidig ako, mapapanood niyo yan sa ating mga short videos, ano, yung ating pagdidilig. Kasi kahapon tinatansya ko baka umulan, ano, pero naudlot. Kaya ngayon nagdilig ako ngayong araw na ito. Tapos ayan, nagsimula na ako magdamo, may mga nadamuhan na ako dyan dahil nga lalagyan natin ng pataba, ano. So pakita ko sa inyo ngayon itong ating area dito, no, mga natapos natin. So ayan na nga, ano, nandito tayo sa aking favorite area dito sa garden. Syempre pag snake plants ang pag-uusapan, nandito yung mga koleksyon ko ng mga variegated, ano. At yan, nagtatanggal ako ng damo uli, no, kasi ang bilis lumago ng mga damo dito. And sabi ko nga sa inyo, ngayon kasi papatabaan ko siya. Kaya ang gagawin ko is tatanggalan ko ng damo kasi mas lalong kakapal tong damo na to pag pinataba natin. Tapos napansin ko meron na ditong na ayan, damo, ayan, nalusaw na yung dahon, yung deep propagation. So tatanggalin na natin to, isa na to. Pero yan, tingnan natin kung paano natin matatanggal to. Dapat siguro gunting, ano, saka ko na lang anuhin. Pero kita nyo, punutin natin muna na makita nyo. Look, ganyan po nangyayari yan dun sa ating deep propagations. Mabubulok po yung pinaka leaves. Tapos eventually tutubuan siya nito, no? So ayan, meron na siyang mga, ano. Actually iniisip ko kung yan, variegated ba yung itong tumubo, kasi walang akong nababa na aga na variegations, ano. Pero tanggalin natin muna to kasi baka makahawa. Yan, kita niyo may mga aphids na. So ganyan dapat, tanggalin nyo na kagad. And tingnan muna natin dyan. Ayan, meron ako ditong isang parang napatubo, no? Pero parang mint yung kulay. Hindi pa siya matured, pero hindi ko pa nakikita kung ano yung talaga kalalabasan yan. And yung iba natin, ayan, ang lalaki na, no? And ayan, may mga damo pa rin. So tanggalin natin yung mga damo kasi ito pag yan, hindi natin tinanggal, tiyak na tiyak ko makakapal to. Kakapal yung mga damo na yan pag tagal-tagal. So dapat talaga tanggalin natin yung mga damo na yan. Dami ko nakukuha. So yan, parang exercise ko na rin yan. So mag-exercise ng mga daliri natin, ano, ang pagdadamo nito sa mga snake plants na yan. So ngayong araw na to, maglalagay ako ng pataba. Ano ba ginagamit natin pataba dito, no? Actually kapag ako ay Gina G, alam mo yung Gina G yung parang nagigipit, ginagamitan ko yan ng bechin lang. Oo, bechin, Ajinomoto, yan, yung pinaka maintenance ko sa kanila, no. Pero
pag nakaka-LL ako, LL, luwag na luwag. Pag nakakaluwag, syempre bumili ako ng pataba niyan. And yun yung ginagamit ko, no. So every ano ba ako magpataba, every 15 days pwede, tapos ulit na naman uli, no, ng pagkatapos ng isang buwan. Yan, magpa-fertilize tayo, no, kasi minsan yung ginagamit nating soil, dahil nakukonsume na ng mga plants yung mga sustansya, nauubos na rin yan, ano. So kailangan may fertilizer tayong ginagamit, ano. Pero pag matabaan lupa, okay na, wag muna mag-fertilize. Pero kapag sa tingin nyo matagal na po yung inyong mga tanim, nabot na yan ng 6 na buwan hanggang sa 1 taon, makukonsume na po niyan yung mga sustansya dun sa pinaka potting mix nya, no. So ang gagawin natin ngayon is papalitan natin. Kailangan natin palitan yung mga sustansya na yan sa panggitan po ng pag-fertilize sa kanila, no. So ano pa gagamitin natin? Ito, meron tayo dito ngayon na look, ano to, siguro akala nyo asinton. Hindi, this is a complete fertilizer. Tapos meron akong yan, guano, no, urea. Yun yung ginagamit ko sa mga ginagawa ko dyan is budbud lang ako niyan, ano. So binubudbud lang natin yan, kukuha tayo ng ganyan, yan ang complete, tapos gaganyan lang natin, no. Yan, bubudbud lang tayo dyan, ganyan, isang kuhang ganyan, isang ganyan, and budbud. So yan yung ating ginagamit, ano. So makakabili kayo niyan, yung mga complete na fertilizer at saka yung urea sa mga agricultural shop. Dito nyo lang ibudbud sa mga lupa, ano. O gaano ba karami, no. Huwag naman po masyado madami kasi baka ma-over fertilize naman kayo. So ganyan lang kayo, pwedeng dyan area na yan, o ganun lang, ibubudbud nyo lang, no. So itong mga paso ko malalaki naman yan, kaya siguradong ano. Ito pwede din naman tong i-dilute sa tubig, ano. Pero ako kasi yun yung trabaho ko, yung parang feeling ko nagbubudbud ako ng ganyan. And madali lang naman yan, ano. Sabi ko nga tsaga-tsagaan lang yan, patsagaan pagbubudbud para makita mo. Tsaka mas maganda yung kulay pag halimbawang ilalagyan ng ganyan. Kahit betchin pwede nyo gamitin, pwede kayong gumamit yan kung kayo ay walang ganitong mga fertilizer, pwede na yan, no. Yung mga bagong pops na patuboy, mga ganito yan, biglang lalaki yan, oo, no. And yan yung mabuti, ano. Yan yung ating ano, yan lagay. So lagyan natin dito yung ating yan pinugot na meron ng pops para mas mabilis lumago yung kanyang pinaka pops dyan, no, para mas mabilis lumaki. So I think variegated din yung lumabas. Sana nga variegated din siya yung naging anak. And lagyan din natin to yung maliit natin, ayan, yan. So lagyan natin yung kanyang mga gilid, ano. Mabilis yan susuloy, no. Depende kapag halimbawa ito tulad nito overcrowded na yung mga babies niya, mas dagdagan natin kasi mas marami silang mag hati-hati dun sa mga sustansya, kaya dapat mas marami, no. So yan, bura natin sa may mga tabi lang ng pinaka puno niya o mismo dun sa kanyang paso, kakalat lang natin ganyan. So yan, maglalagay muna ako fertilizer, tapos samahan nyo muna ako, no. Tapos mamaya pakita ko pa sa inyo yung iba natin ng halaman.
So ayan, nakatapos na tayo ng paglalagay ng mga pataba, ano. And ito, kinabukasan ay dilig niyan, ano. Kapag diniligan yan, sabay na yan matutunaw, no, dun sa ating mga paso para ma-absorb ng mga plants. And yan lang naman yung ating ginawa ngayon dito sa ating garden. And kayo, ganyan yung mga plants, ano, dapat na i-fertilize nyo pa rin sila kapag matagal na yung pinagtaniman nyo, or kapag matagal na stable na yung roots niya, dapat magsimula na kayo mag-fertilize para tuloy-tuloy yung kanyang suloy, ano. So ayun mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo na yung ating pagpapataba ng mga snake plants, ano. And thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na to, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bet na bet nyo po itong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.